Ay hindi yung nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, sapagkat yung nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, hinahanap yung kanyang sariling kaluwalhatian. O kaya kapag sinugo ka, mensahero ka ng Diyos, mensahero ka ng Panginoong Kristo, pinangaral mo ang Kristo, hindi sarili mo. Kahit kailan, kapag naglagak na kayo ng tiwala sa mga tao, walang kasiguraduhan dyan. Wala. Yung buong pagtitiwala mo, binigay mo sa tao, anak mo. Kakanta-kanta ka pa. God knows how much I love you. Pag ganun-ganun ka pa. Eh talagang alam ng Diyos, mahal mo asawa mo. Eh pinaglaga ka mo ng pagtitiwala buo. Pinindeho ka naman. Kinakanta pa nga yun sa himnaryo eh. Sa 17:5 ni Jeremias, malinaw na nakasulat, sumpaing taong sa tao'y maglaga, pagkat di maliligtas. O kita mo, wala naman sa tao ang kaligtasan eh. Nasa Panginoong Jesus. Nasa pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo. Abe, pag ito binasa ng kung sino-sino, patutungkulan na sa sarili niya yun. IT? 2 years lang yun ah. Ilang taong tinapos, ilang taong binuno. Kakatigil-tigil kasi destino na yan. O tingnan mo ngayon, nagkaroon na siya ng trabaho. Sinama ko pa nga yun sa TLRC para kumuha ng mga exam para mag-training doon na Ayan, call center, parang suporta. Sinamahan ko siya, pareho kami nag-exam. Sabi ko, sige, mag-ano rin ako magko-call center. Suporta ko dyan sa batang yun. Tapos ngayon, kami ngayon na magkaaway. At nag-post pa sa Facebook, sinisiraan ako. Underachiever daw ako. Underachiever? Ikaw ba, ano na-achieve mo? Tapos inggit daw kay kuya. Dahil ako daw, ginagamit ko daw yung salitang kuya. Ayok. Sabi ko, ito. Okay Masakit, lang yun, masakit. Tay. Oo. Nung kayo po ay tumanggap sa Panginoong Kristo, I would like to hear from you. Nung kayo po'y nabautismuhan, tinanggap niyo po buong puso ang Panginoon? Tama po ba? Kasi naalala ko noon, nung ako'y binautismuhan, naisingit yan eh. Sumasampalataya ka ba sa Panginoong Kristo? Sinasampalatayanan mo ba ang kanyang mga turo? Tapos meron pa akong naalala na tinanong sa akin nung bautisador, sumasampalataya ka ba na si ganito at si ganito ay mga sugo ng Diyos? Wala May pang ganyang ganun. tanong. Wala pang ganyan Kasi hindi pa siya Yes, nominal. during your time. Wala Yes, pa. opo. During your time, Panginoon wala pa. Kristo. Pero nung panahon, opo, nung panahon po namin tayo, naaalala ko, tinanong yan. So I would like to ask the other participants here. We are 19 now dito sa Bible Talks Christian Society. Have you encountered that question na sumasampalataya ka ba na sugo si ganire at si ganoon? Maputol lang muna kita tayo, babalikan kita ha. Medyo interesting yung kwento. Brad Lost. Good evening, Brad Lost. Have you encountered this question na binanggit doon sa nagbautismo na sumasampalataya ka ba na sugo si ganire at si ganoon? May insertion ba na ganon? Opo, I can remember way back nung ako binautismohan, kasama po yung tanong na yan. So, that time po, akala ko, okay po iyon. Pero kung babalik-balikan po pala natin, isa po pala yung mental conditioning. Nagkakaroon ng affirmation sa iyong puso at kaisipan na magkasundo yung um, brain and heart, no? Brain and heart coherence na tanggap mo doon sa sugo. Na nangangahulugan na pag sinasabi mo sumasampalataya kay Kristo, ay nangangahulugan din na mananampalataya ka doon sa mga sugo na pinakikilala sa iyo. Yun po. Tignan niyo ho yung bagay na yan. Siya ay parang kanyang ginawa ang aking bibig na parang matalas na tabak. Tignan niyo, sino ba? Matalas na tabak yung kanyang bibig, mga kapatid. Tuloy natin. At sinabi niya sa akin, ikaw ay aking lingkod. Israel na siyang aking ikaluluwalhati. Ngunit aking sinabi, ako'y gumawang walang kabuluhan, aking ginugulang aking lakas sa wala, at sa walang kabuluhan. Gayon may tunay na ang kahatulan sa akin ay nasa Panginoon, at ang kagantihan sa akin ay nasa aking Diyos.
At ngayon sinasabi ng Panginoon na nag-anyo sa akin mula sa bahay bata upang maging kanyang lingkod, upang dalhin huli ang hukod sa kanya at ang Israel ay mapisan sa kanya, sapagkat ako'y marangal sa mga mata ng Panginoon at ang aking Diyos ay naging aking kalakasan. Oo, kanyang sinasabi, totoong magaan ang bagay na ikaw ay maging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng Hakob at isauli ang iningatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakaitaw sa mga hintil upang ikaw ay maging king kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. O sino yan? Sino yan? Siya magiging kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. Ang Panginoong Kristo yun. Di ba ang linaw naman ng sinabi doon sa Talata ng Gawa, mga kababayan? Sabi niya doon, 26:18, idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y mga balik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Para ka pala magtamo ng walang hanggang katubusan ng kasalanan, manampalataya ka. Kanino? Sa Panginoong Jesus. Sanctified by faith in me. Kinasangkapan si Pablo bilang maging apostol sa mga hintil. Ang katuparan pa rin ang Panginoong Kristo, mga kapatid, mga kababayan. Kaya malabo na angkinin mo yan. Abay, kapag ang tao nagtiwala sa kapwa-tao, kasumpa-sumpa yun. Jeremias, kinakanta pa nga yun si Himnaryo Sa 17:5 ni Jeremias, malinaw na nakasulat, sumpaing taong sa tao'y maglaga, pagkat di maliligtas. O kita mo? Wala naman sa tao kaligtasan Nasa Panginoong Jesus. Nasa pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo. Abay, pag ito binasa ng kung sino-sino, patutungkulan na sa sarili niya yun. Sinugo si Pablo sa mga hintil, kasangkapan ng Panginoon sa pangangaral. Pero sino ipangangaral? Ang Panginoon sa Kristo. Kasi ang magdala ng kaligtasan Diba? Kaya nga nung nangaral si Pablo tinawag si Pablo Jupiter. Tapos si ano naman sino ba yun? Yung kasama niya si Bernabe. May mga itinawag. Hindi naman sinabi nila kami mga kami inyong sampalatayanan niya pinangangaral namin. Sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung sino man yung magbabanggit na sila yung katuparan ng mga salita ng hula na yan, ay maghunos dili ka. Walang kaligtasan sa Panginoon. Kaya nga sabi sa Biblia huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga pangulo, ni sa anak ng mga tao na walang pagsaklolo. Walang pagsaklolo dyan. Huwag ka maglalagak ng tiwala, buo. Yung ipinangangaral ng mga apostol, ang Panginoong Kristo, doon ka magtiwala. Doon kayo magtiwala, mga kapatid, hindi doon sa tao. No? Yung kapurihan, sabi naman ng Panginoong Kristo yun yung isinusugo, ano yun? Hinahanap niyo yung kapurihan na nagsugo sa kanya. Diba? Pinabasa natin yung Brad White Knight, Brad Chosen One. Sino pa ba yung mga kasamang mga manggagawa dati? Hindi ba yung sugo, yung kapurihan ng sugo, ipakilala yung nagsugo sa kanya. Ay hindi yung nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, sapagkat yung nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, hinahanap yung kanyang sariling kaluwalhatian. Kapag sinugo ka, mensahero ka ng Diyos, mensahero ka ng Panginoong Kristo, pinangaral mo ang Kristo, hindi sarili mo. Kahit kailan,
Ano yung mga kapatid, mga kababayan na nakikinig dito sa Bible Talks, kapag naglagak na kayo ng tiwala sa mga tao, walang kasiguraduhan dyan. Wala. Yung buong pagtitiwala mo, binigay mo sa tao, anak mo. Mabobroken heart ka rin eh. Minsan nga, pati asawa, buong puso mo, ibinigay mo sa kanya, lolokohin ka rin eh. Ipagpapalit ka rin sa iba eh. Oh, kakanta-kanta ka pa. God knows how much I love you. Pag ganun-ganun ka pa. Eh talagang alam ng Diyos, mahal mo asawa mo. Eh pinaglaga ka mo ng pagtitiwala buong buo. Pinindeho ka naman. Pindeho diretso. Bili mo, hahatiran ng pagkain yung... Sino ba yung kapitbahay nga hahatiran mo ng pagkain? Hindi, dadalang ko lang ng ulam si ganito. Nandun yung asawa mo sa bahay mo, hahatiran mo ng ulam kung sino-sino. Hindi ba pindeho diretso ka niyan? Oh, hanggang sa pinagkatiwalaan mo kahit asawa mo pa, nakakala mo hindi ka lolokohin, eh mabibigo ka lang. Ang pagkatiwalaan natin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kanyang isinugo, ang greatest sacrifice ng Diyos sa sangkatauhan, ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapag ipinangaral ng sugo yung kanyang salita, no? Ang mga apostol, isinugo ng Panginoong Kristo, ipinangaral ng Panginoong Kristo. Ano nangyayari, mga kapatid? Tingnan niyo isang tala ng ipinangaral ng mga apostol ang Panginoong Kristo sa mga hintil. Gawa 13:47. Pakinggan niyo, mga kapatid, mga kababayan, buksan po ninyo yung mga Biblia po ninyo kung meron po kayong sipi ng Biblia dyan sa inyong tabi. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Aba, sinabi yun, no? Ano nangyari nung narinig ng mga hintil yun? At nang marinig ito ng mga hintil, nangagalak sila at niluwalhati ng salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat na mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. O tignan nyo, yung ipinangaral, yung sampalatayanan, mensahero yun eh. He is just relaying the message. Medyo mas importante yung mensahe ng kaligtasan, yung nagpadala. Sino ba ang dakila? Yung isinubo o yung nagsubo sa kanya? Di ba yun ang malinaw na tanong dapat yan? Kaya mas dakila, yung nagsugo. Isa dun sa isinugo. Kaya nang marinig ito ng mga intil, niluwalhati nila ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Tignan nyo, appointed to eternal life, believed. Nagsisampalataya kasi sila.